Tutunghayan naman natin ang isang makabuluhang panayam. Makakasama natin si Emil Carrion. Emil, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Audrey, at sa ating mga kabalitaan. Ngayong umaga po ay ating bisita ang grupo ng Filipino Inventor Society. Pero bago po ang mismong panayam sa Filipino Inventor Society, alam niyo po ba na maraming imbensyon na sagot naman sa mga pangangailangan o ika nga ay pressing needs ng ating mga kababayan ay nagsimula at naimbento ang solusyon ng mismong mga Pilipino? Dalawa sa mga magagaling na inventors ay ating ipi-feature po ngayong umaga. Darito po ang dalawang inventors na ating ipi-feature ngayong umaga. Ako graduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Noong college days ko po, kasama po ako sa mga honor student ng Cebu Institute of Technology. Tapos nang nag-take po ako ng board exam, isa po ako sa mga board top-notchers. Nakapagtrabaho ako sa conventional housing construction. Nagtrabaho din na po ako dito sa Pilipinas sa precast housing construction. Nung nasa Saudi po ako, nagtrabaho din po ako sa Saudi Precast and Prefab Company. 1974, nakilala ko as inventor ng DOST. Binigyan ako ng medal. ABR yung na-invento ko. Automatic voltage regulator. Nung araw, pag nasa probinsya ka at malapit ng dumilim, bababa yung voltahe, hindi sisindi mga fluorescent lamp, hindi sisindi mga madilim lahat. So meron akong ginawa na gadget, automatically itataas mo yung voltahe. Nagbebenta ng refrigerator sa probinsya, ayaw niya magbenta ng installment dahil nasisira talaga yung refrigerator dahil mababang voltahe. Nung gumawa na ako niyan, andyan na sila, Mr. Labrador, makakabenta na kami sa Davao, installment. Sa Visayas, installment. Andyan na sila lahat na nag-o-order. So, umunlad ang business nila. Yung mga nasa probinsya naman, nagkaroon na ngayon ng refrigerator. Wala na, kasi ang patent is 7 years lang. So, 7 years ako lang pwedeng gumawa. So, nilapitan kong Abenson, magbenta ng invento ko. So, after 1 week, nag-negotiate kami. Sige, Mr. Labrador. Every month, bibili kami sa inyo ng worth 250,000 na ADR. After 1 year, 500,000 a month ang bibilhin namin sa inyo. Pero ilagay mo yung pangalan namin. Hindi Labrador. Wilson ang pangalan. Wilson din kasi may-ari ng Wilson. Sa ating modernong panahon ay napaka-importante ng kuryente sa ating mga computer, sa ating mga cellphone communication. Kaya naman ang solusyon ni Ginoong Julius Labrador ay isang automatic voltage regulator. Si Engineer Josefino David po naman, yung nauna nating nakita, ay sa building system kung saan ang JU building system ay nakaimbento ng mas mabilis na paggawa ng mga construction materials na ginagamit ng semento. Pero ika nga ay may innovation o ang galing ng ating mga Pinoy inventors. Ngayon, ang presidente po ng grupo ng Filipino Inventor Society Incorporated ay nandito sa atin sa Balitaan at binisita tayo para ibahagi sa atin kung ano ang mga latest na ginagawa ng grupo ng mga inventors. Sir, si Mr. Bormeo Ming Modanza, ang presidente ng Filipino Inventor Society. Good morning po. Welcome sa Balitaan, sir. Good morning. Magandang umaga dito sa Balitaan at magandang umaga sa buong Pilipinas. Kayo po mismo, bukod sa inyong pagiging pangulo ng mga inventors, ay may sariling mga invention. Ano po ang kahit isa o dalawa lang dito sa inventions ninyo ang pwede niyong i-describe, sir? Opo. Ako ay nakakonsentrate sa agricultural production po. No? Meron akong rotary dryer na napakaganda, mabilis ang pagpatuyo ng palay kasi napaka-critical sa palay yung quality ng drying, yung kalidad ng pagkatuyo. Kapag maganda ang pagkatuyo, maganda rin ang recovery. Ano? So, hindi walang mga biak-biak o durog-durog na gaano ng ating palay. So dryer. Ano pa po yung isa yung invention? Rotary dryer yan. Marami ang email but gusto ko ipaalam na mayroon akong dalawang invento para sa
pagpapalago ng ating enerhiya. Katulad ng windmill, no? Na walang bladeless. Wala kang makikitang blade, no? Hindi katulad nitong existing mga windmills na may mga blade. Ang tawag nga diyan sa Amerika ay giant blender. Yun. Ito ay makikita mo lang na andi diyan, makita mo. Pero kuwan lang, yung naka-silent lang siya, but it generates power. Okay. Napakalaki ng ating potential, yung eastern seaboard, no? Yung amihan na about 80 to 90% ang hangin diyan kaysa habagat. Okay. Sa grupo naman po ng ating mga inventors, napaka-importante sa ating modern society, sa ordinaryong mamamayan na nakikita natin, ordinaryong buhay ng mga ordinaryong tao ngayon na merong iba't ibang pangangailangan. Ano po ang ginagawa ngayon ng grupo, ng pamunuan, ng Filipino inventors para matulungan ng ating modernong society? Alam mo, Emil, no? Napaka-importante ang tinatawag na national policy. Kaya kami ay naglalabi ngayon sa Kongreso. Ang tinatawag nito yung House Bill 928 at saka Senate Bill 682. Ito po ay dapat maibalik ang Philippine Inventors Commission sapagkat napakalaki ng benefits, no, o bintahe ng Philippine Inventors Commission. I-cite ko lang ng maiksi, Emil, na nung araw, ang patents natin, no, percentage-wise ay 12 to 15% versus foreign. Ngayon, no, nag-dose dive, 1.5, 2% na lang base sa record ng Intellectual Property Office. Malaking bagay na pananaliksik, pagpapalago ng ating research and development. Importante talaga sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Ano po ang inyong nakikita bilang isang grupo ng mga inventors, innovators? Kumbaga, kayo po itong mga critical mind, kayo itong mga makabagong Einstein. Ano po yung nakikita na pwede niyong gawin? Marami pa, no? Ang sinasabi ko nga, napaka-importante yung suporta na ating i-organize ang lahat ng talentong Pilipino. Panawagan natin, no, yung lahat ng mga ideya magmula sa agrikultura, sa enerhiya at ibang mga pangangailangan ng bayan, no, sa research and development. So, ang amin nga, mayroon kaming institutional linkages, no, international at saka local. At ang napaka-importante, yung Science and Technology Committee na didinggi na yung aming ininanais na maibalik ang Philippine Inventors Commission. Ngayon, hindi lang kasi ang invention, doon lang sa laboratorio, dapat dalhin sa merkado. So, nag-organize din kami ng Filipino Inventors Society Producers Cooperative. Producers Cooperative. Na matatagpuan. Ito na yung kumbaga ito na yung marketing arm ng mga inventor ng Filipino na matatagpuan sa panulukan at Quezon Ave, no? Delta Building. Delta Building. So, ibig sabihin, ground floor Delta Building. Sa Delta Building, makikita ang mga inventions niya rito. Okay. Saan po malapit ito, sir, ulit? Yung panulukan, corner talaga, no? ng West Avenue at Quezon Avenue. Paano niyo pong tinutulungan sa pamamagitan ng cooperative na ito ang ating mga inventors? Okay. Yung mga inventor na kulang ng financing ay nagagawa ng paraan basta makikita lang na may potential, no. Ito ay kumbaga nilalako, no. Hindi lang sa gobyerno, kung hindi rin sa ating mga kababayan na kailangan talaga natin yung tinatawag na pag-asa. Piliin at gamitin ang sariling atin, no. So dapat tangkilikin talaga ng ating sambayanan ang Filipino inventions. At lalo na po itong kararaan lamang na pagsubok po ng Yolanda ay talagang mga inventors ang mabilis na rumisponde. Ang dami niyan, ha. Halimbawa, na-picture na kanina yung kay Engineer David, no, na ito ay uni housing, isang piraso, no, na malakas talaga to sa resistance sa bagyo at lindol, no. At marami pa. Napakalaking bagay na yung tinatawag natin yung sea break. Nagbigay kami kay Secretary Lacson ng proposal na bagong pamaraan
pag-construct ng sea break para ang storm surge maiwasan. Storm surge. Storm surge. So yung Marami kaming sinubmit nung kay Secretary Lacson. oo, pero bukod pa rito, halimbawa ngayon nasa reconstruction mode na tayo. Aha. Yung ika nga pagbangon. Ano po yung mga tulong ng inventors dito sa pagbangon ng mga naging biktima ng Yolanda? Ang pagbangon Emil, hindi lang yung pag-construct ng bahay, no? Paglagay ng mga kanal, kung hindi yung sinasabi nating sustainable development na mabigyan ang ating mga biktima ng hanap buhay sa pamamagitan ng teknolohiya. Ma-organize natin ang entrepreneur, na ang laman noon ay sariling teknolohiya, kung tawagin homegrown technology. Suportahan natin ito para magbigay ng trabaho at kita sa ating mga mamamayan. Tayo pong mga Pilipino'y likas na magaling. Sabi nga, kita mo na, ang galing ng Pinoy. Ano? Okay. Likas na magaling. Ano po yung nakikita ninyong potential in the next few years, in the next century, sa ating mga Pinoy? Ito talaga nakasande, no? Nakasalalay talaga sa pulisya ng gobyerno, depende, no? So but ang atin talaga ay agrikultura sa ating energy, no? Energy, yung solar at saka wind at iba pang enerhiya, kasi napaka-importante sa ekonomiya yung ating enerhiya para suportahan ang ating pagpapalago ng ating trabaho at kita ng ating mga kababayan. Okay, ang mensahe nyo po para sa ating mga kabalitaan, sa ating mga kababayan, maging sa mga paisano na ating nakamonitor, nanonood at yung iba'y nakikinig sa ating programang balitaan. Nasa inyo po ang pagkakataon. Mayong buntag, pakatandaan, para sa kaunlaran ng bayan, teknolohiyang Pinoy ang kailangan. Pag-asa, piliin at gamitin ang sariling atin dito sa Balitaan. Yan, ako, maraming salamat po. Si Ginoong Bormeo Ming Modanza, ang presidente po ng Filipino Inventor Society Incorporated, na talaga namang ipinakita at ipinamala sa atin ang kagalingan. Sabi nga, kita mo na, ang galing ng Pinoy.